Hello guys, what's up? Good morning. Kumusta kayo lahat dyan? May naisip lang akong kasi before nung nag-uumpisa akong yung nag-uumpisa pa lang ako magpalipad, usually yung talaga, yung pinalipad ko isa quadcopter. So ngayon naisip kong gawa ng video kung alin yung mas madaling paliparin. Kung alin yung easy to fly. I mean yung madaling matutunan na paliparin. Quadcopter ba or drone or helicopter? So malaki yung pagkakaiba ng dalawa. Yung pagkakapareho niya, unang-una syempre pareha siya lumilipad. Yung pagkakaiba niya, syempre unang-una, since na tinawag siyang quadcopter or drone, o sabihin natin quadcopter kasi it comes from the word quadcopter. Ibig sabihin apat yung niya, yung motor. Apat yung motor na magpapalipad sa kanya. And then yung heli naman means one. So isa lang yung motor na magpapalipad sa kanya. So kung mapapansin mo yung pagkakaiba ng dalawa, helicopter and quadcopter. So sa quadcopter, yung advantage niya is yung advantage niya is more stable siya kasi apat yung propeller na magpapalipad sa kanya, yung aangat sa kanya. Wherein dito naman sa helicopter ay iisa lang. So I think mas challenging na paliparin yung helicopter sa mga baguhan and sa mga beginner. And then by the way, pares nga pala ito may altitude hold. Ibig sabihin hindi mahirap i-manage yung throttle niya kasi pag binitawan mo yung throttle niya is na-andiyan siya sa sa place niya. Not unless na madala ng hangin. Wala siyang GPS Parehas lang siya may altitude hold and sinasabi mo optical flow, pero ganito kasi mga sobrang murang laruan ay hindi ko kino-consider yung yung mga optical flow. Parang hindi siya ganun ka working efficiently, hindi siya efficiently working. Parang yung iba parang for parang fake, parang for for show, for display. Masabi lang na may optical flow. Eto sinasabi din na may parang may optical flow pero mukhang wala akong nakikita optical flow. Eto altitude hold. So para siya may altitude hold. So yung pagkakaiba niya is quadcopter, drone. Apat yung hélice. Eto naman ay isa lang yung hélice niya, isa lang yung propeller, isa lang yung motor. So diyan natin makikita yung pagkakaiba. And kaya sa tingin nyo yung mas alin yung mas madaling paliparin or mas challenging na paliparin? Sa tingin nyo guys? Ako di ko sasabihin ayoko sabihin. Kasi nagumpisa ako dito sa quadcopter. So sa madaling sabi, mas madali kong natutunang paliparin yung quadcopter. So yan, let's go. Tingnan natin and obserbahan nyo na lang kung alin yung mas kung alin yung mas sa tingin nyo, kung saan ako nahihirapan or saan ako kung alin yung mas easy sa akin na paliparin. Tingnan nyo. But habang nagpapalipad ako, sige, na rin ako, magko-commentary. And hopefully sana makatulong tong video na to sa mga drone enthusiast at sa mga helicopter enthusiast. So ito nga pala mga beginner to mga beginner toys to, RC toys or beginner RC quadcopter and beginner RC helicopter. Ito kasi may altitude hold siya. So hindi ka mahihirapan na kasi pag walang altitude hold, up down niya mahihirapan ka. Up down niya madali maika-crash mo siya. Pero ito pag binitawan mo siya sa ere, andyan lang siya. So tingnan natin. Paliliparin ko siya. Yun. Ito muna. Paliliparin ko kasi matagal ko na rin hindi napapalipad Yan, etong quadcopter na to. KS66. So brushless. So eto nga pala brushless, yung helicopter ko is brush motor.
So tingnan natin kung sa tingin nyo alin yung mas madaling paliparin. So yung pag-bind ay halos parehas lang yung method. Madali lang, up down. Then bind na. Pag hindi na nag-blink or nagpa-flash yung ilaw dito, it means bind na siya. So hindi mo na kailangang patagalin to ng ilang seconds kasi di niya kailangan sumagap ng ng satellite or ng GPS. So yan. Let's go. Yan, paliparin na natin. Kung sa tingin nyo alin yung mas So second rate. So kung mapapansin nyo may altitude hold din siya eh. Tingnan nyo, walang hangin. Stable din siya oh. Walang hangin oh, di ba? Hands off. Yan yung yung kagandahan ng may altitude hold. Yan, lipad-lipad. So stable siya, mas madaling kasi may altitude hold siya. Tapos yun nga yung quadcopter, 4 yung hélice niya, yung propeller niya. So sa tingin ko mas stable to. Yan, mas stable to. Sa experience ko mas stable yung quadcopter. Kasi nga 4 yung hélice niya. So in short, ayoko magbigay ng pero sa experience ko I just don't know, di ko lang alam kasi dito ako nag-umpisa sa quadcopter. So dito ako natuto and syempre sa una mahirap. Kaya mas maganda kung mag-uumpisa ko sa may altitude hold saka may GPS. So nahirapan din ako, especially yung may GPS. I mean, yung pag-uumpisa kasi pag may GPS, yung pag mag-start up ka sa GPS, mas mahirap kasi di mo pa alam yung proper count ng GPS kung ilan para maging stable yung lipad. Pero eto quadcopter medyo okay. 4 yung hélice, di ka mahihirapan, stable. Kumbaga may may maganda yung stability niya and altitude hold ulit. So tingnan nyo kung alin yung sa tingin nyo mas mas easy to fly, mas madaling matutunan. Pero to be honest, mas popular ngayon yung yung mga quadcopter especially mga GPS yung may mga GPS na drone. Mas popular kesa sa helicopter. So siguro sa ganung data pa lang mas masasabi natin na mas madali pala pa rin yung quadcopter. Mas marami yung nagpapalipad ng drone ng quadcopter. Kasi nga 4 yung hélice, tapos karamihan may GPS na. Kaya mas madali. Pero dito yung pinag-uusapan natin ay walang GPS. Only altitude hold. Swerte natin may altitude hold na tayo ngayon. Okay, stable din siya, maganda. And then powerful kasi nga 4 yung niya, 4 yung propeller niya, yung hélice niya. So mas malakas to. In short. So kayo na lang bigay ng opinion nyo kung alin yung mas madali sa inyo Kasi sa akin parang hindi ko na maramdaman ko alin yung mas madali or medyo challenging Kasi parang wala na ako sa level ng beginner wala na ako sa beginner level Anyway, ito yung quadcopter. Mas stable siya. Mas stable and baba na natin kasi susunod natin yung helicopter. Yan, may 1 key take off and pala to, landing yan. So mas stable to yung quadcopter or drone, mas stable kasi nga 4 yung hélice niya or propeller. So hindi siya mahirap i-maneuver, hindi siya mahirap ganun
paikot-ikutin. So next, tingnan natin. Sige, kayo na lang bahala magano ha. Pero for me, kung ako tatanungin nyo ha, for me mas mas challenging ang helicopter. So sa madaling sabi, mas madaling paliparin to. So yun yung sagot. So ganun din yung binding niya after ko i-power on yung remote and then yung aircraft or yung battery, up down din para mag-bind, then mawawala yung mga flashing niya. Ibig sabihin bound na siya. Gusto ko lang paniguraduhin yung yung battery na na siksik talaga siya, hindi malalaglag. So tingnan na natin to, yung helicopter naman. Mas maganda to, yung design ha, mas maganda. Pero pagdating sa liparan, mas challenging talaga to. Medyo mas challenge to be honest. Pero once na matutunan mo, mas exciting na paliparin to. Once na matutunan mong paliparin yung helicopter, mas challenging and mas exciting na paliparin to. Kasi unang-una may siya yung design niya talaga is yung scale nga, yung talagang from the yung design niya is talagang base sa totoong helicopter. Unlike yung quadcopter, wala kang pagbabasehan kung saan galing design, parang base lang sa kung gaano ka-creative yung yung mga engineer or yung mga gumawa nun. Pero ito talagang base sa real real life model. Kaya tinawag na scale model to. So sa opinion ko, mas easy to fly yung mas easy to fly yung quadcopter. Kasi ito, isang hélice lang yung nagaano sa kanya eh. Bali dalawa yung niya, yung tail motor, tail rotor, pero yung tail rotor yung nagaano sa kanya, nagpapaliko. Tapos naman kung gusto mong pataasin yung yung nagbabago yung pitch ng nagbabago yung pitch ng main blade niya, yung main propeller. So iba yung mechanism nila. Bali iba yung mechanism nila eh. Teka, papakita ko sa inyo. Papaliwanag ko, sa bibigyan ko kayo ng konting background kung paano to lumilipad. I mean kung paano yung niya, yung ano ba tawag doon, yung mechanics. Tama ba, mechanics? At kung mapapansin nyo kasi, eto fix siya. Eto yung sa drone, fix yung motor niya, pati yung propeller niya is naka-fix. So lumilipad lang siya sa throttle. Pag tinaasan mo yung throttle, lilipad siya syempre. Tapos pag naman, pag ililiko mo siya, eto lumalakas yung ibang propeller dito, ibang motor, yun yung nakakapagbalik. Eto constant. Yung iba lumalakas kaya lumiliko ganyan, tapos lumiliko ganyan, lumalakas to, eto constant lang, hindi nagbabago yung speed niya kaya lumiliko. And then pag forward naman, pag gusto mo pabilis yung niya, yung lipad niya forward, so ipupush mo lang tong stick na to, lalakas yung ikot ng rear motors, yung dalawang motor sa likod, lalakas yung niya, yung ikot. Tapos ito constant lang siya, kaya bumibilis yung yung gumagalaw pa unahan yung yung quadcopter. Ito constant lang siya. So ganoon din pag paatras, reverse, ganoon din. Lumalakas to, eto constant lang kaya umaatras siya. Unlike sa kasi sa dito sa helicopter, kung mapapansin nyo, eto yung nagpapaliko sa kanya, yung tail motor. Yung tail motor niya yung nagpapaliko sa kanya. Kung gusto mo paikutin, left right, eto, syempre. Pero yung gumagalaw dito, yung nagdi-dictate ng niya, ng turn is yung tail motor. Eto, hindi eto. Eto naman, kung gusto mong paliparin, kung mapapansin nyo, nagbabago yung nagbabago yung pitch niya.
parang may ano siya, may yung iba yung mechanical na ano niya, yung ano niya, yung mechanical makeup ng helicopter. Kung gusto mong pa andarin, kung mapapansin nyo, eto, nagbabago yung pitch ng ano, ng propeller niya, ng hélice, nagbabago. So gumagano siya, tawag yan, yung pitch nagbabago, yung pitch nga, yung pitch, mapapansin mo, ayan, oh, yung pitch nagbabago. Yun yung nagpapaandar sa kanya, yung pitch. Tapos pag paatras naman, ganun din, nagbabago yung pitch. Pabaliktad naman yung pitch, yun yung nagpapaano sa kanya, nagpapa-atras sa bante. So iba, eto fix to. Fix yung ano niya, hindi nagbabago yung pitch ng ano ng propeller. Talaga naka ano siya, naka-fix. Dito lang lumalakas lang yung propeller niya, ay yung lumalakas lang yung motor niya para umatras sa bante. Pero eto, nagbabago yung ano niya, yo. Mapapansin niyo, nagbabago yung pitch niya, yo. Yeah, nakakapagpa-under sa kanya. Tapos eto, tingnan mo, kasi may parang may bearing siya diyan eh. Yun yung nag-ano, tapos may mga servo. Eto mukhang walang servo to eh. Walang servo. Eto may servo ito. Yan yung parang arm na controlled ng remote na siya yung nag-ano, nagko-control dito para magbago yung pitch niya, para umantras or umabante. Mapapansin nyo. Ayan o. Ayan yung nagpapatras sa bante sa kanya. Yeah, tapos syempre yung throttle, yung pataas, halos wala namang nagbabago. Ay, ganun din. Tingnan mo, nagbabago yung ano eh. Ito yung throttle eh. Ito nagpapataas. Ayan o, kung mapapansin, nagbabago yung pitch niya. Ayan o, nagbabago yung pitch. Taas, baba, nagbabago eh. Oh. Gumaganon eh. Oh. Papansin nyo, nagbabago yung pitch niya. Ayan mo. Yan yung nagpapataas baba sa kanya. Kasi, ano nga lang siya. So single motor lang siya. So kailangan niya ng mechanism para ano, para umakyat baba siya. Sa pamamagitan ng ano, ang mechanism niya ay yung servo. Tapos ito kailangan free yung movement niya. Hindi siya naka-fix. Parang may bearing siya. Tapos para pag ano, pagka pinush mo to, push or up and down, up or down, yung servo niya is kokontrolin niya yung pitch niya. Pagbabago. Yun yung up and down niya. So malaking pagbabago, di ba? So sa tingin ko mas easy paliparin to. Kasi napakasimple ng ano nito, ng mechanical na ano. Halos walang mechanical na nangyayari dito, walang mechanical movement na nangyayari. Eto grabe. Marami yung moving parts dito. Eto halos walang moving parts eh. Motor lang talaga yung moving niya. Eto napakadami, may servo, di ba? Kailangan magbago yung angle or pitch ng propeller, di ba? Ang daming moving parts and mechanical ano ba? Mechanical dynamics na nangyayari. Ewan ko lang kung tama yung term, kung mechanical dynamics na nangyayari para lumipad siya. Okay, going back, balikan natin, paliparin natin. Ayun, kung mapapansin, ulitin natin. Tingnan natin pag i-start ko. Tingnan natin pag i-start ko siya, nag-aano kaagad yung ano niya, yung pitch nga nagbabago kaagad, naggumagalaw kaagad. Tingnan mo, stick all the way down. Ayun oh, gumalong kaagad eh. Yeah. Okay, tapos ganun din, throttle taas. Kung mapapansin yun, so dun sa demo ko, pag pinush mo tong throttle, nagbabago yung pitch ng ano, ng propeller niya. Binabago ng mga servo, ng mga servo arms. So napakadaming moving parts dito, kaya sa tingin ko mas challenging to. Saka mas complicated to eh. Yung helicopter kasi nga isang ano lang ang gumagana sa kanya, isang motor lang, tapos propeller lang, isang propeller lang. And parang secondary or minor na lang yung ano, support na lang yung tail motor niya, tail rotor na nagpapa ano. Ayan o, kung iikot siya, tail motor yung nagpapaikot sa kanya. Yeah? Ayan o, tail motor yung nagpapaikot sa kanya. Mas madami akong demo dito sa vlog na to, kasi nga mas komplikado talaga tong RC helicopter na to eh. Unlike ng quadcopter, wala lang. Apat na motor, then yun na.
Eto maraming ano eh, maraming moving parts eh. Mas complicated yung ano nito eh, yung mechanics nito eh, yung the way na lumipad to, mas maraming involved na parts. Mas maraming gagalaw na parts. Servo, tapos yung pitch ng blade, tail motor. Although may altitude hold din to, pero talagang napaka nito, challenging. So sagot, quick answer, straightforward answer kung alin yung mas ano, mas madaling paliparin, of course quadcopter. Yung drone yung mas madaling paliparin. Ito complicated to. Saka yung baguhan ako, nahirapan ako dito. Mahirap tansyahin yung mga ikot niya. Yung mga turn niya mahirap tansyahin nung bago lang ako. Pero of course, habang tumagal, nakabisado ko rin. At tingnan mo, sa malaking pagbabago, grabe. Grabe yung difference niya sa quadcopter. Napakadaming moving parts nito para lumipad siya. Ang daming nangyayaring mechanical dynamics, tama ba ang term ko? Paki-correct lang ako. Daming nangyayaring ano, ang daming nangyayari at mangyayaring mechanical movement bago siya lumipad. Servo, yung pitch niya gagalaw, kailangan magbago yung pitch, napakadami. So napaka-complicated na ano to, na RC toy. Kaya medyo mahal to eh. Medyo may kamahalan to kaysa sa mga quadcopter. Tulad yan, yun, brushless yun. Pero siguro 1,000 plus lang bili ko. Eto, brush motor lang to eh. Pero almost ano to eh, almost 4,000 pesos. $80. Tingnan mo naman yung ano niya, yung design, yung detail. Talagang scale na scale yung ano yung dating niya. Parang yung real helicopter ay pinaliit lang, kaya nga scale model. Pinaliit siya. Tapos pinalipad, ayun, eto. So napakadaming ano nito, mechanical na yun nga nangyayari. Mga moving parts, kaya mas complicated to. Saka medyo yun nga, mas challenging to, mas challenging na paliparin kaysa sa quadcopter. Alright. Pero the way na paliparin ay pareho lang. Yung basic niya na pagpalipad pa ay pareho lang. Throttle, yun, stick forward. Yung ano niya, especially mode 2, dapat mode 2 yung pipiliin nyo ha, mode 2. Kasi may mga iba-ibang mode yung ano, yung remote eh. May mode 1, mode 3. Dito sa atin, I think Asia is mode or American yata, US. After tayo sa mode 2, wherein yung ano, mode 2 kasi wherein yung throttle is nasa left, yung left arm natin, left fingers. Mas madaling i-manage. So yun, sagot kung alin yung mas easing paliparin, of course yung quadcopter. Mas complicated to eh, pero mas ano to, mas may thrill paliparin. Kasi yung design niya is talaga maganda. Because scale model nga. Tulad ng sinabi ko, yung real helicopter ay pinaliit. Para mapalipad ng ng ordinaryong pilot or ng kahit walang license na pilot. Makapagpalipad lamang na makapagpalipad lang ng helicopter na maliit. Okay, landan natin. Without further ado. I think, back. Dito ka, may 1 key landing din to eh. Ayun, mas madali nang i-manage yung mga ngayon, yung mga ayun, 1 key landing. Madali nang i-manage kasi may mga na siya, parang automated na siya. May 1 key take off, 1 key landing, altitude hold. Especially yung mga quadcopter ngayon, may GPS na, so napakadadali na lang. Napakadadali na lang na na paliparin. Ako, mukhang mababa yung Alright, thank you for watching. And sana may natutunan kayo. May nakuha kayong tips or
pointers, especially sa mga balak magpalipad. Ayan. So, alin nga ba ang mas ang mas madaling paliparin, quadcopter or helicopter? Yan, nalaman nyo ng kasagutan ha. Thank you.